ay magsisimula na. Ako po ang inyong tagapagdaloy sa hapong ito, Brother Ronald Gamboa. Batiin po ninyo ang inyong katabi ng mapagpalang gabi. Yan. Tapos isa pa, sabihin nyo sa kanila, agilibre ka man. Yan. Kayo po ba ay nabusog sa preaching kaninang umaga hanggang kaninang hapon? Amen. Ang hindi daw po nag-amen, hindi makaka-unli coffee. Hindi rin makakakain mamaya. So, I hope lahat po tayo magpa-participate. Once again, magandang gabi po sa ating lahat. Tinatawagan ko po dito sa harapan bago po tayo mag-start. Hindi po pala bago mag-start. Habang tayo po ay nag-start na, tinatawagan ko po dito sa harapan yung atin pong F4, yung unang F4. Meron po kasi tayong tatlong F4 doon sa church. F4 na yung mga mas batang F4. F4 na yung kanina, yung sa halip na gaiter ay goiter. At saka F4 na binubuo ng mga Ironmen o wala po sila dito. So tawagin po natin ang mga pinakabatang mga F4. Sila po ang magpapa-opening song ng action song sa atin bago po tayo mag-opening prayer. Yan. Mga nagugwa po ang F4 na lang tayo dito. Sigaw, mixi. Let's sing our first action song, It's a Great Day to Love the Lord. Let's sing It's a Great Day. Ready? Sing. It's a great thing to love the Lord. It's a so are you. So let's just praise the Lord. Right hand, left hand, right, left foot.
Father Abraham has many sons as Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Right hand, left hand, right foot, nod your head. Father Abraham has many sons. Everybody action! Many sons as Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Right hand, right foot, nod your head, turn around. Father Abraham has many sons as Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. Right hand, right foot, nod your head, turn around. Sing. Remain standing. May call on Pastor Michael for the opening prayer. Sir Mike. Goray. Manalangin tayo mga kapatid, kararag tayo. Let's pray. Muli, Panginoon Diyos, maraming salamat po at dakila ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon Diyos, hapon na ito, gabing ito, na kami po muli niyong iningatan at dinala po sa lugar na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagpapatuloy ng gawain sa aming youth rally program. Salamat, Panginoon Diyos, na meron po kaming ganitong pagkakataon, especially po sa mga kabataan, na bawat isa, Panginoon Diyos, ay mahamon at mapalalahanan po ng iyong salita, Panginoon Diyos. Kaya dalangin namin ang inyong presensya, ang inyong pong kapangyarihan ay ipaaramdam niyo po sa amin, Panginoon Diyos, upang mabigyan ng katagumpayan ang gawain programa po sa gabing ito. Purihin po kayo at patuloy po kaming nananalangin na magligtas po kayo ng kaluluwa, especially po sa pagpapahayag ng mensahe niyo mamaya. Gamitin niyo patuloy ang inyong lingkod na maging daluyan po ng pagpapala, Panginoon Diyos. Patawarin niyo po kami sa anuman pong nagawa namin kasalanan na pagkukulang. Sa inyo lamang po ang kalwalatian. Ito po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hello. Amen. You may now be seated. Yan. So kasi ang susunod po na bahagi ng ating programa ngayong gabi ay Icebreaker. Alam nyo yung awit na Oh, How I Love Jesus? Taas kamay ng mga nakakaalam. Nako, kakaunti lang. Huwag po tayong KJ mga kapatid. Ito po ay programa para sa inyo. Sumagot po kayo kapag kayo ay kinakausap. Mag-enjoy po tayo, no? So let us not darken the mood and the energy and the joy of this occasion. Sino po nakakaalam ng Oh, How I Love Jesus? Taas kamay. Yan. So, aawitin po natin yan. Pero with a twist, with action. Sino nakakapanood sa Facebook? Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Yan, gagawin po natin. Custody action na. With song na rin. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, ulit. So, yung action po, hindi nagbabago. Yung song lang. So, uulitin natin. This time, babagalan lang. Lean forward, lean backward, to the left, to the right. Stand up, sit down, to the left, to the right. Ready? O, yan. Lahat po tayo mag-participate. Harap na lang po kayo dito. Nakaset up po na pang dinner ang ating mga table, pero kahit na ganon, mag-adjust na lang po tayo. Harap dito kapag sinabing lean forward. Sino hindi nakakaalam ng forward? Umuwi na. Forward, backward, left, right, stand up, sit down, to the left, to the right. Twice po iyon. Tapos, Oh, how I love Jesus. Okay, let us try.
DJ kamali, Tagalog daw po. Yung magkakamali, hindi daw kakain. Hanggang almusal na yon. Ayan. Lean forward, lean backward. Ready? Sing. Lean forward, lean backward. To the left, to the right. Stand up, sit down. To the left, to the right. Lean forward, lean backward. To the left, to the right. Stand up, sit down. To the... Oh, how I love. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved. Lean forward. Lean forward, lean backward. To the left, to the right. Stand up, sit down. To the left, to the right. Lean forward, lean backward. To the left, to the right. Stand up, sit down. To the left, to the right. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. One more time. This time, hindi na po ako susunod sa inyo. Tapos, bibilisan natin. Lean forward, lean backward. Ready? Tapos, ito po, lahat po kayo aawit. Agkanta kayo, tap na tikas takat na pigpigsa. Anyway, the hall is ours for the rest of the night ko na po mga gayam niya. Yan, lean forward, lean backward. Ready? Sing! Ayan, palakpakan po ang inyong mga sarili. Yan. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, magkakaroon po tayo ng testimony. But before that, once again, may I call on the F4. Palakpakan po natin sila para sa isang action song na naman. Hello. And let's sing another action song. Let's sing with Christ with my vessel. So please stand and let's sing with Christ with my vessel. And let's sing with Christ in my vessel. Ready? Action! With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until He guides me home. Sailing, sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Until He guides me. With Christ in my jeepney. With Christ in my jeepney, I can drive all the way. Drive all the way, drive all the way. With Christ in my jeepney, I can drive all the way until He guides me home. Driving, driving, I am driving home. Driving, I am driving home. With Christ in my jeepney, I can drive all the way until He guides me. With Christ in my airplane, with Christ in my airplane, I can fly up the sky, fly up the sky, faster, fly up the sky. With Christ in my airplane, I can fly up the sky until He guides me. Oh, flying, flying, I am flying home. I am flying home. With Christ in my airplane, I can fly up the sky until it guides me home.
Hello. Thank you so much, boys. Mga nagugwapuhang lalaki. Mga gwapo ba sila? Yan. It is not because of genes, no? It is because of God, no? Because we were created wonderfully and fearfully. Yan. Kaya kung Kristiyano ka ngayon, pasalamat ka, Kristiyano ka. Mabuti kang tignan sa mata namin, no? So, at this moment, ladies and gentlemen, brethren, sisters, tayo po ay kukuha ng mga testimonies yan sa naganap na youth rally kanina. Meron po ba kayong blessing? I'm sure meron. Kasi yung mga adults nga na although exclusive, hindi pala exclusive kundi mas malapit, mas angkop para sa mga young people yung preaching kanina. Pero yung mga adults, blessed na blessed. Kayo pa kaya? I'm sure you are much more blessed than us sa preaching kanina. Kaya manghihingi po tayo ng sharing of testimonies at this very moment. Volunteer po kung sino man po ang willing and interested. Siguro unahin natin yung mga huling youth rally na nila ito. O, meron po ba? Hindi po ibig sabihin na mamamatay na sila. Ang ibig sabihin, baka ma-promote sila sa buhay ng adults o adulthood. Meron po ba? Ay, lalaki daw muna. Si Sir Arvin J. Palakpakan po natin. Naku, ba't ganyan kapag napapasubo, lalaki muna? Kapag pagkain, ladies first. Nasaan ang hostisya? Hello, naimbag nga, Tagalog pala. Good evening. Good evening po sa ating lahat. Biglaan, kaya wala ata akong masasabi, pero blessing kasi last na talaga to. Di ko alam kung last. Pero blessing kasi actually, this is my parang second time lang ata ako na umattend kasi 7 years din po ako sa Cavite. Kaya parang bitin. Pero pero naandun na yung tamang edad, no? So, blessing kasi ginagamit tayo ng Panginoon sa ministry, sa simbahan. And syempre dito sa youth rally na to, marami po tayong natututunan patungkol sa salita ng Diyos. Lalo na sa atin as a Christian and as kabataan, na andun po yung privilege na makinig ng salita ng Panginoon, lalo na po sa atin, na yung napapakinggan po natin ay hindi lang po dapat natin pinapakinggan, kundi ina-apply din po natin sa pang-araw-araw. Kasi parang ang ano din po ng nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos, pero yung application ay wala. So parang naandun po yung parang wala din po. So ayun nga po yung sinasabi ni Pastor, na napaka-importante po na kapag meron po tayong gustong gawin, lalo na pag may gusto po tayong ipaalam, lalong-lalo na po sa mga kabataan na kagaya po natin ng mga lalaki, na magpaalam po kay Pastor. Siyempre yung ano po doon na malaman din po. As experience din po, parang naandun po yung una na parang kailangan pa bang magpaalam kay Pastor kasi parang hindi na dapat, sa ganun yung ano ko noon. Pero naandun pala yung blessings na kung titignan po natin, ang napakaganda na magpaalam kasi hindi po tinatago yung gusto po nating mangyari. So, maganda po na nagpapaalam po tayo, hindi lang po kay Pastor, kundi sa magulang, and of course sa magulang din po natin. Kung ano po yung plano po natin, ay dapat din po malaman ng ating mga magulang. So, sa araw po na ito, napakaraming blessings, lalong-lalo na po yung ministry, lalo na sa Bible study na ina-attendan po natin, na kung saan minsan
andun din po yung hesitant ka na mag-Bible study kasi parang nahihiya ako. Lalo na nung sinabi sa akin na ibibigay po yung isa sa mga Bible study ni Sir John Del sa Pantok. Andun po yung tawag po nito yung parang kaya ko ba to kasi first time kong mag-handle ng Bible study in case lang na ano no pero andun po yung gabay ng ating Panginoon lalong-lalo din po yung prayer na sana bigyan po tayo ng heavenly wisdom na gamitin at magpatuloy po sa gawain ng ating Panginoon. So, yun lamang po at maraming salamat po. O, pass daw po kay Sister Helena. Sa atin pong mga young people, agtimpla kay Tikapeyo Tatan kasi after the testimony, kapag nag-start na po ang preaching, wala na pong magtitimpla ng kape na mga young people. Ayan. So, good evening po sa ating lahat. Siyempre, maraming salamat po sa Panginoon na meron kaming ganitong gatherings, na meron ganitong event. And also, thank you kila Pastor and Ma'am Joyce kasi meron sila na nag-guide sa aming mga young people. And thank you kay Pastor Egypt na sa revival sa Word of God kanina. And talaga naman na-revive ako kanina sa ano. So it's really important talaga yung obedience natin. Kasi yun yung yun yung pinaka-importante talaga if you are a Christian na nag-o-obey ka. Kasi madaling sa panlabas na anyo na nagsiserve ka kay God but deep inside may ginagawa kang kasalanan. So, importante talaga yung obedience natin. And alam ni Ma'am Joyce and ni Pastor Ronald na hindi ako perfect na Christian pero thankful ako sa kanila kasi kung hindi dahil sa kanila, sabi nga ni Pastor noon sa Young People online Bible study namin na baka wala na ako dito sa dito sa church. Pero ayun, at least it's really important talaga na sumusunod tayo sa counsel from the man of God. Ayun po. Hindi ko alam kung ito na ba yung last. baka iba pa lang promotion. Baka ma-promote na ako sa live. So, yun lang po. I-pass ko na po. Ay, okay na. Bata. Hello. Thank you so much, sis. Thank you so much, Brad. Kanina, while I was listening, napapaisip ako, no? So, sabi ni Brother Arvin J. kanina, nasa tamang edad naman na daw siya. Alam mo, Brad, kailangan din ng tamang tao. Tapos, isa pa, sabihin ko sa inyo mga young people, kailangan din ng tamang pag-iisip. No? Imagine, high school ka, tas atat ka ng mag-asawa, wala ka pa sa tamang pag-iisip nun. So, yun lang. At saka yung sabi ni Brother Arvin J. kanina, blessing daw, lalo na sa ministry, sa Bible study. Ay naku, matagal na. Blessing po talaga ang Bible study. Hinihikayat po namin lahat ng mga young people dito. Huwag sanang maging walang kabuluhan ang mga investment, mga sacrifices, lalo na ang mga preaching. No? Sana ito ay maging makatulong upang kayo ay maging tapat, maging mabungang kabataan. Mabunga hindi lamang sa daigdig, hindi lamang sa mundo, kundi lalo na sa mundo ng mga Kristiyano. Sino ang evidence? Si Joseph, no? Mabunga siya sa kanyang relationship with the Lord. Mabunga siya pati sa career pero hindi niya pinabayaan. Nagkaroon din siya ng pamilya. Ano pa? Isang indicator na kailangan nyo ng magpamilya kapag merong mga married na mas matanda sa inyo, mas bata sa inyo kunakuma. O yun, dapat nasa married stage na kayo kasi yung ibang married ay mas bata pa kaysa sa inyo. Yan. And then, ano pa ba? Ito, sabi kanina, paalam. Alam nyo ba, kapag nagpapaalam ang isang babae sa pastor, ibig sabihin ayaw niya yung lalaki.
Karamihan. Kapag hindi niya pinaalam, gusto kasi niya yung lalaki. Oh. Baka kasi discourage sila. Pero sana po hindi yun ang maging norm. Dapat pinapaalam. Hindi lang pinapaalam, pinapaalam. No? So, yun po ang dapat na mga tatandaan po natin. No? So, at this moment, Christians, ladies, gentlemen, mga anak ng Diyos, tayo po ay tatayo. Let us sing one more song before the special number this evening. Awitin po natin, Testimonyo. Yan. Sana po ay ma-pick up, matutunan ni na Pastor Egypt yung awit. Ilocano po ito. Awitin natin, Testimonyo. Inuulit po namin ang announcement. Kapag nag-start na po ang preaching, wala na pong magtitimpla ng kape na mga young people. Kaya magtimpla na kayo ngayon. At saka since sa awit tayo testimonyo, yun, magpakita kayo ng magandang testimony. Wala pong mag-iiwan ng kalat mamaya. So, wala ding pakalat-kalat yan. Testimonyo, ready? Sing! At daman sa membro, nagasinig, balay na, palalot taray na, nga mapanday kapilya, kunam no excited, nga mapan makikimo, agtartaray nga yan, kapermitila daw nan, ala agalwat kayo, anadan, di testimonyo tayo, lagi pen nga Kristyano tayo, kita and dagitita over store. May sanga kapsat, nagsapa nga umay, ranranta and nagayam jay kape ken tinapay, no madamat preaching, always sleeping, nalpas man higimong but he learned nothing. Hala galwat tayo. Kanta kayo. Amen. Lagi pena Kristyano tayo. Kita and dagiti tao. Kantahan ti lalaki. Sing. Louder. Nagrigat met nga road mang teti offering. At the church outing youth rally gayam. Kasapaan nga umay awan share na oray daing. Hala galwat tayo anadan ti testimonyo tayo lagi pen a Kristyano tayo kita en dagiti tao. Ladies, sing louder. Unamlano seryoso nga mapan makisimba. Panay ti sarming na nalipatan na ti Bibliana. Target na lang gayam agbirok ti armen na. Amen. Hala galwat tayo anadan ti testimonyo tayo lagi pen nga Kristyano tayo kita en dagiti tao. Lalaki parang personalan na to awan ti kwarta na Biblia lang ti amuna ti kinapilpili na partek na tumpungan na hala galwad amin tayo anadan ti testimonyo tayo lagi pen nga Kristyano tayo kita en dagiti tao. Amen. May sanga aldaw at na nakita sexy nga balasang nga mapan makisala naka-sleeveless backless can miniskirt idi timalyaw pilyemon met gaya hala galwat tayo anadan ti testimonyo tayo
you may now be seated. Ito po ay hindi lang katuwaan, ito po ay babala at paalala sa ating lahat, no? So, nagsisitawanan tayo pero sarmingan tayo, tibagbagi tayo kakabsat. Let us take time to ponder and to reflect. Ganyan ba tayo yung testimony natin? Sana po wala. Lahat po ng natututunan natin sa loob ng simbahan at sa mga gatherings na ganito, lahat po yon ay instruction at paglabas natin, yun po ang examination. So sana po ay kahit tayo ay nasa workplace, kahit tayo ay nasa school, tayo po ay nagniningning dahil tayo po ang liwanag ng daigdig, no? So this time, makinig po tayo ng isang tanging bilang, galing sa mga tanging yaman, sa mga cell harmonica. Ang pambato ng marga ay bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. He walked along the shores of Galilee, from clay, from the healing balm that caused the blind to see, while stones of wrath lay heavy in their hands. He knelt to write His mercy in the sand. Jesus came to set the captive free, showed us by the way He lived, the way we need to be. Oh, love is more than words could ever say. We must touch them with compassion to help them find their way. How can we reach a world we never touch? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touch? Could we be so busy being saved, trying to impress a world that long since lost its way? We pride ourselves in being set apart, but we don't have room to touch a broken heart. Even if we found the time to care, would we take the risk involved in always being there? And we hold the very thing they need so much. Sometimes the word of God can pass through just one simple touch. How can we reach a world we never touch? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touch? We hide behind these walls and the security of friends, but beyond the stained glass window, the world is lost in sin. How can we reach a world we never touch? How can we show them Christ if we never show them love? Just to say we care will never be enough. How can we reach a world we never touch? How can we reach a world we never touch?
Thank you so much for the wonderful song, wonderful rendition, and for the wonderful message of the song. Sana mag-soul winning kayo kasi umawit kayo ng How Can We Reach a World We Never Touch? Yan. So, mag-soul winning na yan sila. Hindi pa po tayo tapos. Meron pa pong mag-aalay ng tanging bilang. Tryo na naman po. So, tawagin po natin dito sa harapan sina AM, PM, saka si Kuya Ron Jabez na mahilig sa PM1 ng Mang Inasal. Yan. So tawagin po natin sila dito upang mag-alay po ng kanilang special number. Bigyan natin sila ng mas masigabong palakpakan. Magandang ay. Magandang gabi po. Ang aming awitin para sa Panginoon po ay I will choose to serve the Lord. To God be the glory po. David, I can say, the light in my way, like never I can lead my friends to Christ. I will choose to serve the Lord, like my scripture here so far, as I learn and grow in faith. God will be my strength with every step I take. I will choose to serve the Lord. Like Moses, I find courage for God provides a way. Like Noah, I will listen to heaven and obey. Like Joshua, learn and hope, and live with love and hope. Like Noah, I will listen as I pray. I will choose to serve the Lord, like my scripture here so far, as I learn and grow in faith. God will be my strength with every step I take. I will choose to serve the I will choose to serve the Lord, like my scripture here so far, as I learn and grow in faith. God will be my strength with every step I take. I will choose to serve the Lord. God will be my strength every step I take. I will choose to serve the Lord. To God be the glory po. Hello. Thank you so much. Hamon po iyon sa lahat ng mga young people natin, pati na rin mga adults na nandito na ayaw pong mag-special number. Kapag tayo po ay na-assign, wag po tayong tatanggi. Sila nga po, yan, nakakaawit sa entablado.
Anyway, mabuti naman yung gagawin natin, so gawin natin yung best natin. And speaking of hamon, nandito po tayo hindi lamang po upang magsaya, kundi upang tayo po ay mahamon ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo as we welcome on the pulpit the Senior Pastor of Land of Moriah Bible Baptist Church, Pastor John Egypt de Jesus. Let us keep our cell phones. Pakitago po natin. Maraming salamat po sa mga young people natin. Sir. Okay, magandang gabi po. Huwag kayong mag-alala. Mabilis lang po tayo para, ano mo yun, nag-aantay na eh. Alright. Masaya ba kayo? Pinagpala po tayo ng Panginoon sa maghapon, ano? Talagang tayo pong mga Baptist ay Trinitarian. Umaga, hapon, gabi. So thank you po, Pastor Ronald, Ma'am Joyce, at sa lahat po ng mga young people. Ako naniniwala that still God has something to say to us tonight. So magsabi po kayo ng malakas na amen. Kung kayo po ay excited ng makinig, 15 minutes lang po ito, hindi po tayo magtatagal dahil may pasok ba bukas? Meron, Pastor? No? Alright. Isaiah chapter 5. Hindi na po ako nakagawa ng PowerPoint dahil hindi ko na po nahabol kagabi. Yung nagawa ko lang po yung umaga at saka yung hapon. Pero ngayon po, parang ano lang po tayo ngayon, exhortation. Isaiah chapter 5, verse number 20. Isaiah chapter 5, verse number 20, ang pamagat po ng aking isi-share ngayong gabing ito, holiness is not outdated. Holiness is not outdated. Isaiah 5:20, sabay-sabay. Ready now, begin. Isa pa, for the second time. Ang sakit, no? Binabasa pa lang natin ang Diyos nagre-rebuke na. Ang sabi ng Biblia, woe unto them that call evil good and good evil. Aba sa kanila na tumatawag ng masama sa mabuti at mabuti sa masama. That put darkness for light and light for darkness. That put bitter for sweet and sweet for bitter. Dakilang Diyos, ibigay niyo po kami ng understanding sa maikling panahon ng aming pag-aaral. Maraming salamat sa Piliemon, sa PBBC, under the leadership of Pastor Ronald and his family. Maraming pong salamat sapagkat they are in the right direction sapagkat ang mga young people ay patuloy pong naaalagaan at nagagabayan ng inyong salita. Pangunahan niyo kami sa maikling pag-aaral namin. Ito po ay aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po kayo. Alam nyo, kayo pong mga young people, makinig po kayong mabuti. Kayo po ay pinagpala. Kasi hindi po lahat ng churches ay merong ganitong klase ng paggabay. Meron kasing mga ilang po kong mga na-experience na parang, alam mo yon, they take it for granted na parang wala nang masyadong, parang ano na lang, social gathering na lang. Parang wala nang, alam mo yon, wala nang totoong paggabay, wala nang totoong pagtuturo, pero salamat kayo. Taunan, meron tayong buwan ng kabataan. Binibigyan tayo ng, akalain mo yung mag-rent lang kayo ng ganitong halaga, hindi naman po ito biro eh. At alam ko, naniniwala po ako na hindi naman po pinupulot ang pera. Yan po ay pinagsasakripisyuhan. Pag mataas ang tingin mo sa isang bagay, hindi ka manghihinayang. Pero salamat sapagkat ang inyo pong pastor, mahal na mahal kayo. Kayong mga young people, mahal na mahal kayo ng inyong pastor sapagkat meron tayong mga ganitong gawain. Holiness is not outdated. Ang Tagalog po niyan, ang kabanalan ay hindi lipas na sa panahon. Pag sinabi kasing outdated, parang lipas na sa panahon, nahuhuli na. Kaya sa ilalim, ang tagline natin, never normalize what God condemns. Huwag nating gawing normal ang hinahatulan ng Diyos. In fact, nakalagay sa Romans chapter 12, verse number 2. And be not conformed to this world. Pansinin po ninyo yung verse. But be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pag ako po nagbabasa ng Biblia, hindi ko lang siya binabasa ng isang beses, 2 beses, 5 beses. I read it at least 50 times.
Ganyan po ako mag-aral ng Bible. Pag inaaral ko po yung isang talata lang, hinuhukay ko talaga yung talagang kahit yung mga transition word, kahit yung mga preposition, yung mga adverb, lahat ng tense, pansinin po ninyo. Ang sabi ni Apostle Paul, huwag kayong makiayon. Pag sinabing conform, yung hulmahan, ginaya mo. So sabi ni Apostle Paul, huwag niyong gayahin ang mundong ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong kaisipan. Now, yung unang bahagi, bago po yung pangalawa, you will not prove the good, acceptable, and perfect will of God if you are still conformed. Parang ganito pala. Kaya maraming hindi natatransform kasi nakakonform sa mundo. Ngayon, pag tinanong kayo, Pastor, what is the will of God for me? Ginawan ko po ito ng acrostic. The will of God for me is GAP. Everybody say GAP. The will of God for me is GAP. Good, acceptable, perfect. Kaya ang kalooban ng Diyos sa iyo, mabuti. Pag hindi yan mabuti, di kalooban ng Diyos yan. Pag hindi yan katanggap-tanggap, di yan kalooban ni Lord. Pag hindi yan dalisay at sakdal, hindi kalooban ni Lord. Kaya pag tinanong ko, ano bang kalooban sa ni Lord? The will of God for me is GAP. Good, acceptable, perfect will of God. Kaya nga lang, may paalala. Hindi mo mapapatunayan, hindi mo makikita yung magandang kalooban ng Diyos na yan kung una nakakonform ka sa mundo. Actually, yung salitang that, it is actually a transitional word na bago mangyari yung pangalawa, dapat mo munang gawin yung una. Hindi mo mapuprove yung kalooban ng Diyos na yan pag nakakonform ka. Parang ganito pala. Kaya maraming young people lito. Maraming young people confused. Hindi nila alam yung kalooban ng Diyos kasi nga nakahulma. Ginagaya yung hulmahan ng sanglibutan. Ngayon, Pastor, magta-transform ako, tapos magre-renew pa ako. Huwag kayong magpa-pressure. Every time you attend the church, your mind are being renewed. Kaya nga importante sa isang young people yung uma-attend ng church, nakikinig kayo ng mga online Bible study, sumasama kayo. That is one way of renewing your mind. Huwag kayong magpa-pressure. Unti-unti yan nagtatransform yung utak natin. Kaya pag hindi ka nagpa-transform, conform ka talaga sa mundo. Kaya pala maraming young people ang hindi masunod ang magandang kalooban ng Diyos kasi nakakonform pa rin eh. So hindi mo maririnig, hindi mo magagaya ang magandang kalooban ng Diyos sa iyo pag nakadikit ka sa sanglibutan. Kaya kinakailangan tayong ma-renew. Kinakailangan tayong matransform. Ano pang sabi ng banal na kasulatan? Sabi sa 1 Thessalonians 5, prove all things. Hold fast that which is good. 1 Thessalonians 5:21 and 22. Abstain from all appearance of evil. Now, listen. Unti-unti pong nagiging normal ang mga bagay na dati ay malinaw na mali. Di ba? Parang yung alam naman nating malinaw na mali, sa ating panahon ngayon, parang nagiging normal na siya. Hindi po dahil nagbago ang katotohanan, kundi nasanay na tayo. Tandaan niyo po, truth never change. Listen, truth is never decided by popularity. Ang katotohanan, kahit hindi mo ipagtanggol, tatayo yan. So kaya pala minsan, yung dating malinaw na mali, nanonormalize na natin, hindi dahil nagbago si truth, kundi nasanay na tayo. Are you following? Pastor, paano po ba tayo nasasanay? Kasi holiness is not outdated. Never normalize what God condemns. Tandaan niyo po ito. Kapag paulit-ulit natin nakikita sa social media, napapanood sa movies, naririnig sa music, o ginagawa ng karamihan, hindi na tayo nabibigla. Kaya tinan nyo, bakit yung mga LGBT, bakit dumadami sila? Hindi naman sila nanganganak, pero dumadami. Kasi nga na-adapt, na-acquire, na parang okay lang naman yan eh. Okay lang naman yan siguro, na parang kalalaking tao naglalaro ng Barbie. Hindi po normal yun. Tama? Hindi po siya dapat na ginagawa natin. Bakit po? Ang dating kasalanan, nagiging personality. Ang dating kahihiyan, nagiging trend. Napansin nyo ngayon sa ating social media, Facebook generation, minsan kung ano yung masama, yun na yung tama. At kung ano yung tama, yun na yung masama. Merong isang may-ari ng cake shop sa Amerika.
Christian owner. May-ari ito, Kristiyano. So, merong isang pumasok, Pastor Ronald, na nag-walk-in, LGBT. Nagpagawa siya ng cake, nakalagay doon sa design, I love my partner. So, nagpakilala siya, he's a gay, bakla, bading. Alam mo, sabi ng may-ari na Kristiyano ng cake, I'm really sorry, it is my conviction, I am a Christian, I do not participate with such thing. Alam niyo yung ginawa ng baklang to? Pumunta sa pulis, yung Kristiyanong may-ari, pinakulong. Ganon katindi, ano? Na parang bakit? Wala ba kaming karapatan? Wala ba kaming equality? Hindi ba dapat kami tanggapin lang ng lipunan? Ganyan kabulok ang sistema ng ating mundong ginagalawan. So never normalize what God condemns. Yung dating rebellion, tinatawag ng freedom. Are you following? Tandaan po ninyo, hindi kailanman hindi nagbabago ang standard ng Diyos dahil nagbago ang standard ng mundo. As I have said a while ago, truth is never decided by popularity. Pag ang Diyos ang nagsabing mali, kahit milyon pa ang gumagawa, mali pa rin. Kaya huwag nating sabihin, marami naman ang gumagawa. Okay naman na yan siguro. O di ba may siguro ka pa rin eh. Hindi ka pa nga sigurado eh. Tama? So itong bagay ang narealize ko. Hindi naman kaagad bumabagsak ang isang tao sa malaking kasalanan. Nagpapasimula yan sa una, tinatawanan niya. Pangalawa, tinotolerate niya na. Pagkatapos, yung dati niyang tinatawanan, yung dati niyang tinotolerate, ginagawa niya na ngayon. Kaya mabilis makahawa yung mali. Di ba napapansin sa church, pag malungkot yung isang member, dalawang member, minsan mayroon na rin ilang mga member na malungkot, mas madaling makahawa yung mali kaysa po sa tama, mga minamahal. So ang danger ng normalization ay hindi lang binabago nito yung behavior mo. Binabago rin ito pati yung konsensya mo. Hindi lang basta behavior, pati yung ating konsensya. Kapag hindi ka na kinokonsensya ng mali, hindi ibig sabihin ay tama na yun. Maaaring ibig sabihin ay nasanay ka na. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. So 3 simpleng bagay lang. Malapit na tayong magtapos. Amen ba? Number 1, I'd like to share. Number 1, compromise. Anong ibig sabihin ng compromise? Unti-unting lumalambot ang paninindigan. Nawawala na sa trabaho natin, sa ginagawa mo, sa mga musikang pinapakinggan mo, sa mga pinapanood mo, wala ka ng boundaries. Wala ka ng, alam nyo, you cannot stop the social media, but one thing you can do, you can control it. We cannot stop it. Palala, pato ng palala, mga kapatid. Darating yung panahon, marami pang mangyayari. Sobrang techie world na tayo ngayon eh. Pataas ng pataas yung teknolohiya. Tama? So we cannot stop that, but we can control that. Amen? We can control that. Ang compromise ay hindi po bihirang biglaan. Madalas po ito nagsisimula sa isang maliit na okay lang naman. Ngayon lang naman ito. Minsan lang naman. Ayan, di ba? Maraming kabataan eh, Pastor, di ba? Minsan lang naman ito. Ang tanong ko sa inyo, gaano kadalas ang minsan? Yung minsan mo, linggo-linggo, hindi minsan yun, palagi na yun. Tama? Small compromises produces big consequences. Small compromises produces big consequences. Everybody's doing it has never been God's standard. Let me repeat what I have said. Everybody's, quote-unquote, everybody's doing it has never been God's standard. Hindi porket marami ang gumagawa, standard ng Diyos yun. So never normalize what God condemns. Maraming bagay ang ayaw ng Diyos na ginagawa na ng tao ngayon. Are you there? Number 2. What is number 1? Compromise. Number 2, conscience. Pag sinabing conscience, unti-unting tumitigil ang pagkonsensya. Nawawala na yung discernment mo kung tama ba to o mali yung ginagawa natin. Tandaan niyo po bilang mga Kristiyanong kabataan, para maging matapat, mabunga at maging pag-asa ng bayan at simbahan, tatandaan po ninyo, hindi ka tinawag para makisabay sa uso ng mundo. Hindi lahat ng uso totoo. Kasi lahat ng totoo minsan hindi uso. Did you get the point? Yung iba kasi parang napipressure na eh, na parang, ako na lang yung wala pang asawa.
Lahat ng mga kasabayan ko may mga asawa na. Ako na lang yung wala. O sabi naman ng mga matatagal ng single, siguro pag may partner na ako, kumpleto na ako, kasinungalingan yan. Yan ang kasinungalingan ng diablo. Sa 1 Corinthians chapter number 7, yung marriage tsaka yung singleness, it is both gift. Meron talagang mga tao na pinanganak na eunuch for the kingdom's sake. Kaya di ko lang alam kung meron sa atin dito nun. Na pinanganak talaga na talagang hindi ka talaga pinanganak ka talagang walang asawa. Pero it does not mean you are incomplete. Singleness is a gift. Marriage is a gift. Yung mga may asawa, hindi nila pwede ikumpara yung kanilang sarili sa mga single. At yung mga single, hindi nila pwede ikumpara yung sarili nila sa mga may asawa. Both can be used by God. Tama? Amen? May mga prinsipyo naman po ng Biblia po pagdating sa bagay na ito. So conscience, mga kapatid, pag paulit-ulit mong pinapayagan ang mali, mananahimik ang konsensya mo. Tandaan nyo yan. Pag yung mali, lagi mong pinapayagang mangyari, tumatahimik yung konsensya. 'Di ba? Sabi ng isang pastor, yung puso daw natin may triangle. Pag nagkakasala, umiikot yung triangle. Aray, nagawa ko na naman. Tapos kinabukasan, nakagawa ka na naman ng kasalanan, umikot na naman. Yung triangle. Hanggang sa araw-araw ka nang nagkakasala, ikot ng ikot yung triangle. Isang araw, yung dating triangle, bilog na. Nasanay ka na sa mali. Na parang, kaya pag pinreach ni pastor, nasasaktan ka na ngayon. Masyado namang, si pastor, mahigpit. Hindi po mahigpit. Tandaan niyo po ito, ha? Kaming mga ngaral, wala kaming sariling doktrina. Ang tinuturo lang namin, Biblia. Ang totoong nananakit, Biblia, hindi kami. Mouthpiece lang kami ng Diyos. Wala kaming sariling katuruan. Kaya pag nasasaktan kayo, Biblia yung nagsasakit sa atin. Biblia yung nagtuturo sa atin. Amen? Sabi nila, kaya ayoko maging baptist eh. Ang daming bawal. Hindi po maraming bawal sa baptist. Isa lang bawal sa atin. Kasalanan. Yun lang po yun. Hindi po dahil okay na ang kasalanan, kundi dahil pinatahimik na ang boses ng Diyos. And number 3, as we close. Okay ba? Ano yung number 1? Compromise. Number 2, conscience. Number 3, conformity. Pag sinabing conformity, unti-unting nagiging katulad ka ng mundo. Alam niyo po, isa pong nakakalungkot na katotohanan, yung mga young people ngayon, pag pinagdikit mo sa unsaved, wala nang kaibahan. Di ba nakakalungkot? Dapat pag pinagdikit ka sa unbeliever, may kaibahan pa rin. Kaya nga ang Bible, nagturo din ng patungkol sa buhok, sa pananamit, sa mga, ang daming turo ng Bible. Pag hinalukay po natin tong Biblia, by the way, yung mga standard ng Diyos, hindi po yan checklist ng pagiging banal. Hindi po yan kaligtasan. Yun po ay dapat lang nating ginagawa. Alam nyo kung bakit tayo madalas ma-offend sa katotohanan? Ulitin ko, makinig po, eyes up here. Alam nyo kung bakit mabilis kang ma-offend sa katotohanan? Kasi buong buhay mo nabuhay ka sa kasilunganigan. Tama ba? Kaya konting preaching, aray. Mababaw lang na preaching pero masakit, aray. Dapat ganun, tanggap lang tayo ng tanggap. While you observe, absorb. Habang ino-observe mo yung Word of God, absorb. Pag sinabing absorb sa Tagalog, sipsipin. Sinisip-sip talaga natin yung word. Ay, yung pala, kahit masakit, gagawin ko. Kahit dapat ito, kahit mahirap, bitawan, bibitawan ko. Baka mamaya meron pa dito, Kristyano ka na, may karelasyon ka pang unbeliever. Huwag kayong makipagrelasyon sa unbeliever, masisira buhay nyo. Tama? Pag believer ka na, Kristyano ang kalooban ng Diyos sa inyo. Hindi po unbeliever. Tama? So conformity, unti na unti nang tumitigil at nagiging katulad ng sanglibutan. Tingnan nyo. Bakit pa tayo binigyan ni Lord ng kaibahan? Anong tawag sa atin? Kayo ay asin at ilaw ng mundo. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging camouflage, para maging hunyango. Tinawag ka maging asin at ilaw ng mundo. Kaya may kaibahan eh. Tama? Pag yung mundo madilim, liwanag tayo. Pag yung mundo magulo, mabaho, may preservation ng asin. Ang dami. Kaya meron akong ginawang preaching, may alat ka pa ba? Di ba, minsan may asim ka pa ba? Yung preaching na ginawa ko, may alat ka pa ba? Alam nyo, sabi ng Bible, yung salt, ay yung light, kapag nilagay mo sa under the bushel, di ba?
Walang pakinabang yun. Saan dapat nilalagay yung liwanag? At the top of the hill. Para makita, maliwanagan yung mga madilim na bahagi ng mundong ito. Kaya mga young people, as I close, God never called us to blend in. He called us to stand out. Amen. So, He never called us to blend in. He called us to stand out. Tingnan nyo. Halimbawa, merong isang puting polo. Polo. Nung una, dahil puting polo yan, pag may konting maliit na dumi, ay, tanggalin mo talaga yan. Ay, ang dumi naman neto. Parang ako po, aaminin ko po sa inyo, meron po akong OCD. Ang tawag po sa akin ng aking stepfather, si Coco. Bakit? Ok-ok. Obsessive compulsive disorder. Pero hindi ko siya tinitreat na disorder sa utak ko, mga kapatid. Pero ang napapansin ko, Pastor Ronald, habang tumatagal, ang pinaka number one na parang nanginginig po ako, alikabok. Kaya pag napapansin po ninyo ako, yung mga gamit ko, lagi ko pong pinupunasan. Part na siya ng ano ko, minsan yung wife ko, pagod ng pag tinitignan ako. Tay, masyado ka na namang no-obsess dyan sa ginagawa mo. So parang it satisfies me. Kaya medyo parang ang pinaka, ano po tumatayo yung balahibo ko, yung crumbs ng pandesal. Ayaw ko talaga yun hanggat maaari. Yung bang parang medyo maalikabok, madumi. Part na yun ng aking ng pagiging OC ko. Pero alam niyo po, ang pinaka na-appreciate ko po dito, pagka medyo madumi, yung iba nga po yung konting gusot lang ng polo, talaga din sila mapakali eh. Di ba pagka yung polo mo malinis, pagka nadumihan ng konti, parang talagang hindi ka mapapakali. Pero alam nyo ba, pag yung polo mo na maputi, na malinis, pinayagan mong magkaroon ng mancha na maliit. Hanggang sa likod, meron na rin. Hanggang dito, meron na. Tingnan mo, isang araw, okay na madumihan yan, marumi na rin naman. Napapansin niya? Di ba? Meron akong ginawang preaching, ang pamagat, Stockholm Syndrome. Malalim po yun eh. Yung Stockholm Syndrome, yung captive, mas minahal yung captor kaysa doon sa rescuer. Tama? Pansinin niyo po, sa mga kasama niyo sa bahay, kung sino yung mga lagi mo nakakasama, kung sino yung mga lagi mong blend in, kung sino yung mga lagi mo nakakausap, minsan kahit mali na, okay ka pa, nag-e-enjoy ka pa. Akalain mo Kristyano ka, nag-e-enjoy ka sa mga green jokes? Dapat teka, medyo malalaswa usapan, alis na ako dito, hindi pwede to. Tama? Kailangan natin ng mga young people na magsasabi pag may nag-green jokes, teka, Brad, never normalize what God condemns. Ayaw natin dito sa church yan. Ayaw nating payagan dito yan. Tama? Minsan pa naman may mga slip of the tongue. Yung mga nagsasalita, minsan parang napapaisip tayo, uy, parang ano yun double meaning yun Ang dami po niyan eh. So let us not normalize what God condemns. Ako naniniwala, holiness is not outdated. Tama? Kaya mga kapatid, as I close, kapag nasanay na po tayo, hindi na mali ang tingin mo sa kasalanan, normal na lang. That's why we cannot bear fruit. Hindi tayo magiging pag-asa ng bayan at simbahan. Kapag tayo po ay nasanay na sa mali, na okay na lang. Tandaan niyo po ang mundo ay laging mag-a-adjust ng definition ng tama at mali. Pero ang Diyos, hindi. Ulitin ko. Ang mundo, laging mag-a-adjust ng definition ng tama at mali. Pero ang Diyos, hindi. Culture changes. Laws change. Magbabago ang batas, magbabago yung mga nakaupo, magbabago yung kultura, magbabago yung mga batas, magbabago yung opinion ng tao, but God's word never changes. Hindi magbabago ang salita ng Diyos. Young people, huwag nating gawing normal ang mga bagay na ipinako ni Jesus sa krus. Huwag nating gawing normal ang mga bagay na ipinako ni Kristo sa krus. Alam niyo kung bakit? Bakit? Because what society celebrates may still be what God condemns. Ulitin ko. Because what society celebrates may still be what God condemns. Tatlong silang po ang ating pinag-aralan. Who unto them that call evil good and good evil, that put bitter for sweet and sweet bitter. Never normalize what God condemns. Holiness is not outdated. What is number 1? Compromise. Number 2, conscience. And number 3, conformity. Young people, bukas, kanya-kanya na naman tayo ng battle. May papasok sa school, sa trabaho, sa pamilya, ang dami mong mga kahalubilong unbeliever. May we shine out as lights and salt
lagi mong iisipin, I have to be faithful, I have to be fruitful para maging pag-asa ako ng bayan at simbahan. Maraming salamat po sa patuloy na pag-imbita sa youth rally po ninyo. I really appreciate sa lahat po ng inyong ginawa sa amin. Purihin ang ating Panginoon. Let's come to God in prayer. Mapagpala naming Diyos. Marami pong salamat sa maikling pag-aaral namin. Tulungan niyo po kami na ma-apply ang aming napakinggan. Salamat po sa inyong salita na nagbibigay lagi ng paalala po sa amin. I pray for these precious folks. I pray, Lord, may they grow up like you. May they imitate you. May they be busy. Keep themselves busy bago po mag-rapture. Sapagkat yun ang aming inihintay. While head bows, eyes closed, let me call our beloved pastor. Maraming salamat. Habang tayo ay nakapikit, no one is looking around, just close your eyes. The message is very clear and simple. Huwag nating tawaging outdated ang holiness. Do not normalize what God condemns. It may be tonight, you are struggling with compromise, struggling with your own conscience and even conformity. It's simply because maaring nasanay ka lang na uma-attend sa church. But in reality, awan iti personal nga relationship mo kini Apo Dios. In short, you are religious, but you have no personal relationship with God. Kahit nangasawon, kahit hang kapailangan na isalakan. Meaning to say, no matay ka, most probably ham mo nga ammo no langit ka o anya. So nga tonight, kung ikaw ay hindi pa sigurado ng langit, ang kailangan mo, hindi relihiyon, si Kristo. Maaari mo siyang tanggapin ngayong gabi bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Ito ang pwedeng mangyari sa'yo kung ikaw ay walang Kristo sa puso mo. Pag ikaw ay binawian ng buhay, impyerno ang punta ng kaluluwa mo. No matter how religious you are, even though every Sunday you go to church, kung ikaw ay walang personal relationship, han mo nga inawat ni Kristo, itibiyag mo kas manubot ken mangisalakan mo, may sangal daw ke mapangkajay impyerno. So nga tonight, kung nais mong tanggapin ang Panginoon, kung naririnig mo ang boses ko sa oras na ito, at you are not sure one day you will go to heaven, it's not accident tonight na ikaw ay narito, hindi aksidente na naririnig mo ang mensahe na to, ang nais ng Panginoon, pumasok sa puso mo at siya ang maghari dito. So kung nais mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas, you can follow this simple prayer. Hindi po prayer ang nagliligtas, pero tutulungan ka nito para magpakita ka ng pananampalataya upang si Kristo'y tanggapin sa puso bilang at tagapagligtas. Sabayan mo ang maikling panalangin, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon. Ito ang panalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Naintindihan ko, ako po ay isang makasalanan. Kaya sa oras na ito, humihingi po ako ng tawad. Ako po ay nagsisisi. Ako po ay sumasampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross. Siya'y namatay, inilibing, at pagkalipas ng 3 araw, muling nabuhay. Tinatanggap ko si Kristo sa aking puso, sa aking buhay, bilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Manatiling nakapikit, no one is looking around, just close your eyes. Pastor, saved na po ako eh. Pero I'm struggling with compromise. I'm struggling with my own conscience and even conformity. It may be na yung pananampalataya mo ay hindi ganong kalakas. Kaya mahina ka sa mga bagay na ito. For the last time, alam ko, mula kanina umaga hanggang tanghali, kanina sa church, you keep on coming to the altar. Why not for this night? Alam ko, nahamon kayo sa simpleng mensahe na yon, but very powerful. Why don't you step on your seat, come here,
and let us pray. Would you like to do that, young people? Tara, lapit tayo dito. Sama-sama tayong manalangin. Isuko natin sa Panginoon yung ating kompromiso. Isuko natin sa Panginoon yung konsensya na yan, yung conformity na yan. Isuko mo yan sa Panginoon. How about you, young people? Would you like to come? Come here and sit down and kneel down and pray. Kausapin mo ang Panginoon sa buhay mo sa oras na ito. Pagpasok mo bukas, dapat bago ka na. Dapat bago ka na. Hindi na ikaw yung dati. Dapat may nagbabago sa'yo. Dapat may naaayos sa'yo sa paglapit mo sa Panginoon. Tara, halika. Hindi ka kayang ayusin ang sistema ng mundo, pero kaya kang ayusin ang salita ng Diyos. I promise you. As what our speaker says a while ago, culture will change. Definitely, laws will change. But God's word will never change. He will change your life forever. Why don't you give God a chance tonight and say, Lord, please help me with this. I'm struggling with this. Panginoon, salamat po. Salamat sa tagumpay. Salamat po sa buong araw na ginawa niyo sa amin. Salamat sa mga salita mo. Truly, Lord, that God's word changes lives. I hope and I pray, Lord, na hindi lang po kami naka-focus sa hypes and vibes of the event, but on the unchanging power of the Word of God. Maraming salamat for reminding us, correcting us, and rebuking us. Salamat po sa iyong lingkod na ginamit. Continue to empower and use Him in many ways. Salamat sa mga kabataan na to. In Jesus' name I pray. And all young people says, kayo po ba'y nagugutom na? Okay, ako rin po ay nagugutom na, pero nabitin ako doon sa preaching na yun, ha? Amen, Pastor Egypt. Maraming salamat. Definitely, we will see you next year. Kung hindi pa babalik ang Panginoon. Kung babalik na siya, kita-kita na lang ho tayo doon. Amen mo ba? Okay, so para dire-diretso tayo, kasi pwede pa tayo umakyat sa taas, pwede mag-picture taking sa Sky Lounge. Tama ho ba, Sky Lounge? Tapos, yung mga magsiswimming, pwede rin po doon. Okay? Sige, i-award ko na yung mga nanalo. Yung mga nagdala ng marami mga bisita. Okay, so bali 4 po ito na gift voucher worth 500 pesos sa But First Coffee in Bigan City. Okay, so pag natawag yung pangalan, ay lapit na lang po dito para mabilis, no? Okay, una sa listahan, yung pinakamaraming nadalang bisita, pambira, landslide. Oo, landslide. Tawagin natin si Sir Adonis. Okay, so Sir Adonis. Grabe, 28 visitors. Grabe, no? Lahat yata ng estudyante niya kanina, dinala niya na eh. Oo. Pero gusto naming malaman, sino bang kadate mo? Ayan, okay. So, gift voucher, ha? Diyan ka lang. Dito ka lang sa... Coffee lover din to eh. Okay, next, yung pangalawa na may pinakamaraming dalang bisita. Si Doc JB. Tawagin natin. Tuwira. Doc, mga pasyente mo yata yung mga dinala mo kanina, no? Mga pasyente nga ni Doc yun, no? Okay, sige Doc, dito muna po kayo, ha? Dito muna po kayo. Okay? And also, yung pangatlo, na may pinakamaraming dalang bisita, si Sister Jessica. Oh, okay, no? May bisita ka bang dala? May dala ka bang bisita? Ay, oh, sige, paghati-hatian nyo yung 500. Oo. Sagsagay-saka yung kape. Ay, okay, good. Dito ka. And also, si Ma'am Rosel. Ayan. Okay. Ayan, sila po yun, sila. Bawal sa McDonald's to. Oo. Okay, so sige po. Picture taking with Pastor Egypt. Pastor, please come. Picture taking tayo, ha. Sige, okay naman. Salamat, palakpakan natin sila. Okay, so bago tayo maghapunan, picture taking ba tayo dito? Dito nakaharap? Dito na lang, ano? Para hindi na aalis sa pwesto. Dito na lang si Saria.
Picture tapos may video. Youth Rally, Annual Youth Rally 2026. See you next year on... Kanda. 100. Layo, ang layo. Ang layo. See you next year on Narbacan Park. Okay ba yun? Okay ba yun? Katuwaan lang naman. Katuwaan lang naman. Balay nyo magkatotoo, di ba? Okay, picture muna and then videos tayo. Okay, let's go. Then after this, magko-closing prayer na tayo together with the dinner. Isama natin sa panalangin. Panahan tayo ni Preacher Ricardo. Nandiyan pa ba si Preacher Ricardo? Where's Preacher Rick? Okay. Agsimsimingan. Nyamutan. Agtudo ko ma. Hindi, joke lang. Joke lang. Umbira, no? Panira ng moment si Pastor. Leo. Para ho sa inyo to, treat namin po sa inyo to. Amen? Okay, sige po. Picture and then video. Dito daw po sa taas, maso. Sa taas daw po. Pasensya na kayo, napagutusan lang po ako eh. Dito na lang kami ni na pastor sa baba, yung iba taas kayo doon. O kaya pwede dito, left side, dito, yan. Yung mga nagjejehangan na biyayaan ni Tihait, agpangatong kayo man po. Yan, nagjejay nga hangan na biyayaan. Hello. Sa mga boys, umupo na lang po sa baba. Tap no maala tayo amin. Tagay babae puti na katader. Akyat kayo sa taas, akyat sa taas. Yan po. Sige. Wilbert, gawa ka ng upuan dito para kina Pastor kina ma'am. Upo na lang kami dito. Ayan, sige, tayo. Oh, 5. May sapay. Go, O yan, sige. Sir, ito yung sasabihin natin, sir. Ay, yun ang sabihin. Hindi namin mabasa. Dapat na yun eh. Ipakastoy mo man po. I-practice tayo. Pasal po tayo. Pasal. Ma, okay na? Siya, Mike. Sa gilid po ako. Charik. Asa pa Charik? Ito po yung babasahin natin. Yan. Pag-asa ng bayan, hindi bayat. Bayan po, bayan. Okay. Typo error, understandable po yan. Okay. Ay, kasama ka dito. James, bigay mo kay Kuya Denver mo. Yan. Video na? Picture mo na to. Practice. Okay, ready? Practice, ready, go. Youth Rally 6. Matapat at mabungang kabataan, pag-asa ng bayan at simbahan. See you next year at Narbacan Park. Woo! Youth Rally 2026. Matapat at mabungang kabataan, pag-asa ng bayan at simbahan. See you next year. Woo! Ay? Masaway yan Take 2 See you next year at Narbacan Park, okay? Katuwaan lang naman to. Sige, sir. Malay nyo magkatotoo. At Narbacan Park.
Youth Rally 2026. Matapat at mabungang kabataan, pagsasa ng bayan at simbahan. See you next year at Narbacan Park. Wag na, nakakaawa sila. Baka yung prophecy, magkatotoo eh. Magkatotoo yung propesya. Preacher Rick, please, close us in a word of prayer together with our dinner tonight. Ayan na ni Preacher Rick, please. Okay, kararagtay po, kararagtay pa. Okay, let's pray. Bow your head. Kararag tayo. Maminsan pa yamag, yaman kami, tidayting rabii, tanay wakas, iti youth rally, kat agpaiswa po Diyos, dagiti effort, kat han nga masayang. Effort, dagiti adult, married men, can women, han nga masayang nga po Diyos. Gaputi ayat mo, ayat ti Pastor Mi, sika na po Diyos, iti nang buo, dagiti ngayang people. Kat sapay ko ma, ta nakita da po Diyos, ti bagbagida, bilang may isang Kristiyano, nagbalin nga pag-asa ti bayan kan simbahan. Yaman kami unay, kahit sika na po Diyos, itigtultuloy nga manggabay, mang ti protection, ti tumunggal may isa kada kami. Yaman kami ti safety, yaman kami po Diyos, iti blessing nga lugar, kahit sika na po Diyos, ti mang bendisyon, dagiti lakaman mi nga taraon. Kahit dagiti bambanag, kay may paay, ti panagyaman, stamo ti panagdaydayaw ken ka. Amin dagiti dawaten mi, tinagan na po Jesus. Amen. Okay, thank you. Enjoy. Unahin na muna natin yung ating mga bisita po na pipila po dito. O, Bada Dex, ayos. Si Bada Dex na lang po.